sabihin sa inyong kaibigan, kakilala, mga kamag-anakan, ang kanilang pong puso at ang kanilang pong preference ay sa mga ganitong klase ng pananampahan. So ito po yung dalawa na aking nakalimutan na nais ko pong dalhin sa inyo. Madalangin tayo. Aming Diyos, sa mga sandali ito, ang mensaheng ito ay bigyan mo po ng kapangyarihan kung mag-usap sa bawat isa. Magbigay, Panginoon, ng lakas at tibay ng pananampalataya. Maranasan, Panginoon, ang iyong pagliligtas, ang pagbabago ng buhay ng kaisipan at Espiritu. Ibaba mo kapangyarihan ng Espiritu na siya kung kikilos o pangkapangyarihan na ito ay magturo sa amin. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang mensahe ko ngayon ay batay sa leksyonaryo ito. Ang leksyonaryo ito, mga kapatid, ay nais ko pong unawin ninyo na maiintindihan natin yan kung lahat ng ito ay tatalakayin. Hindi ko pulo-pulo na pagtatalakay sapagkat ang bawat mga inilagay sa leksyonaryo ay magkakadugtong po yan. Magkakawing-kawing, magkakaisa. Sapagkat kung tatalakayin natin ang aklat ng Mateo lamang at ating pag-uusapan ng isang bagay na naroon na hindi naman ito ang siyang binabanggit sa Roma, hindi rin ito ang direksyon ng awit at hindi rin ito ang sinasabi ng Exodo, hindi ho leksyonaryo. Kaya ho ito yung leksyonaryo sapagkat kailangan tingnan natin mula doon sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ngayon, ito hong mga bagay nito ay bibigyan ko ng pahapyaw. Ganito lamang. Yung talata ng awit, yung 124 na binasa sa inyo, ay may kinalaman yan sa Exodo, Roma at Mateo. Unahin ko yung istorya ng Exodo 1, 8, 12, 10. Dalawang istorya po yan. Ang unang istorya, doon sa Exodo 1, mula sa 8 hanggang 2 ng Exodo ito ay tungkol sa dalawang komadrona, si Shipra at si Puwa. Dahil yung mga Israelita ay dumadami sa bilang, ang Faraon ay nababagabag. Dahil ang mga Hudyo ay dumadami. At ang nais ng Faraon ay bawalan. Hindi sapagkat maraming populasyon, kundi natatakot siya na ang mga Israelita dumadami. At ang mga Ehipsyo ay kumakaunti. Ang sabi ng Faraon sa dalawang komadrona, lahat ng ipanganganak na lalaki, patayin ninyo. Yung mga babae, kailangan buhayin. Pero pag ang lumabas lalaki, patay ka ba? Ang sabi ng istorya doon, nahitakutan ang dalawang komadrona, si Shipra at si Puwa, dahil sila hindi takot sa Diyos. Ngayon, may ipinanganak na bata at nabalitaan ng Faraon, hindi pinatay ni Shipra at ni Puwa. Pinatawag ngayon ang Faraon, itong dalawang komadrona, tinanong, hindi makapiling-bilinan ko sa inyong dalawa na pag mayroong batang lalaki na lalabas at iluluwa, papatayin niyo? Alam niyo, ang sagot ng komadrona ay ganito. Mahal na Faraon, tama nga po yung sinabi ninyo. Pero alam ba ninyo na ang mga babaeng mga Hebreo, malalakas po yan? Hindi nila kailangan ng may tutulong, kaya mo nilang manganak sa sarili nila. Kaya nung dumating kami doon, nakaluwal na. Ambilin mo ninyo kung kami mo magpapaanak, papatayin namin. Pagpunta ho namin doon, lumabas na. Kaya hindi ho namin pinatay. At yun ay dahil sa takot nila sa Diyos. At ang sabi ko doon sa istorya, ang Diyos ay naluhod. At pinagpala pa itong
kumadrona, si Shipra at si Pua. At pinahusay pa ng Panginoon ang kanilang kabuhayan. Yung ikalawang istorya dyan sa Exodo, ay alam ninyo ito, si Moses. Nung ipanganak siya ng isang babaeng Levita, yun ay nanay ni Moses, dahil may batas na pag lalaki ang lumabas, kailangan papatayin. Kaya ang naisip po ng mag-anak, ilagay si Moses sa isang basket sa tampipi at siya ay dalhin doon sa ilog. At ano ang nangyari? Itong kanyang kapatid na si Miriam ay nagbantay. At nang makita ito ng anak ng Faraon, ay natuwa doon sa bata. Ngunit hindi niya madala doon sa kanilang tahanan sapagkat hindi pa ako nahahanda. Biglang lumitaw si Miriam, yung kapatid, at ang sabi niya, ako na lang po ang mag-aalaga. Pumayag ang prinsesa ito. Kaya po si Miriam, kapatid ni Moses, siya nag-alaga. Ngayon dito sa Mateo o Roma 12, 1-8, ito ay pumapaloob sa mga talento. Yun hong tungkol sa mga magagawa ng natin. Ito po ay tungkol sa mga kaloob na magkakaiba, ngunit mahalaga. Ang wika nga po dito, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ay sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang kaloob na yan. Kung pagpapahayag ang kalooban ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ay sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung ang pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sipa. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong gala. So lahat po ng bagay niyon sa Roma 12, 1-8 ay naglalayon po tungkol sa paggamit ng mga kaloob. At ang batayan ng kaloob na ito ayon sa pananampalataya na kaloob ng Diyos. Ano naman itong Mateo 16, 13-20? Alam niyo si Pedro ay binigyan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus ng isang responsibilidad. Anong responsibilidad na binigay kay Pedro doon? Sabi niya, Pedro, Simon, sa batong ito itatayo ang iglesia. At pagkatapos ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. Kaya kung titingnan po ninyo lahat yan, Exodo, Roma, Mateo, wag muna natin pagtalakay ng awit. Exodo, Roma, Mateo, lahat po ng yan ay kinalaman saan, mga kapatid? May kinalaman po sa kaloob na ibinibigay. Yung kumatrona, ang kanilang propesyon. Si Miriam, na kapatid ni Moses, ay tumayong tagapag-alaga. Sa Mateo, si Pedro ay tumanggap ng responsibilidad ng ano? Ng pagtatayo ng iglesia at ng susi ng kalangitan. At doon sa Roma, binanggit lahat doon ang mga kaloob batay sa pananampalataya. Ngayon, anong ginawa nitong awit 124? Ang ipinakita sa 124 ng awit ay kung paano ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ang siyang tutulong sa atin